Malinaw ang naging mensahe ng Los Angeles Lakers sa laban nila kontra New York Knicks. Kontrolado nila ang laro mula simula hanggang dulo. Sa final score na 110-97, nagpakita ang Lakers ng isang kumpletong performance kung saan hindi sila kailanman naiwan sa scoreboard. Ito ang klase ng laro na gustong makita ng fans. Solid offense, disiplinadong depensa at malinaw na leadership mula sa kanilang mga pangunahing bituin. Pinangunahan ni Luka Doncic ang panalo matapos magtala ng 35 points, 8 rebounds at 2 steals. Habang nagpakita naman ng all-around performance si Austin Reeves na may 25 points, 5 assists, 2 steals at 2 blocks. Dagdag pa dito ang kontribusyon ni Rui Hachimura na may 13 points at 7 rebounds at Luke Kennard na nagbigay ng 12 points mula sa perimeter. Pero higit sa lahat, ang tunay na naging susi ng panalo ng Lakers ay ang kanilang depensa. Sa simula pa lang ng laro, kitang-kita na ang focus ng Lakers. Hindi sila naglaro ng pabugso-bugso. Sa halip, kontrolado nila ang tempo ng laro at pinilit ang Knicks na magtrabaho para sa bawat puntos. Si Luka Doncic ang malinaw na engine ng offense. Hindi lang siya umiscore ng 35 points, kundi siya rin ang mag-set ng rhythm ng team. Kapag dumudoble ang depensa ng Knicks, mabilis niyang hinahanap ang open teammate. Kapag naman binigyan siya ng space, agad niyang pinaparusahan ang depensa sa kanyang scoring. Samantala, patuloy namang pinapatunayan ni Austin Reeves kung gaano siya kaimportante sa sistema ng Lakers. Hindi lang siya scorer sa larong ito. Sa kanyang 25 points at 5 assists, malinaw na kaya niyang maging secondary playmaker ng team. Pero ang mas kapansin-pansin ay ang kanyang effort sa depensa, kung saan nagdagdag siya ng 2 steals at 2 blocks. Isang malaking tulong para pigilan ang momentum ng Knicks. Isa rin sa mga tahimik pero mahalagang kontribusyon ay mula kay Rui Hachimura. Sa kanyang 13 points at 7 rebounds, nagbigay siya ng stability sa frontcourt. Hindi man siya ang pinaka-headline ng laro, pero ang ganitong klase ng production ang tumutulong para manatiling balanced ang lineup ng Lakers. At siyempre, hindi dapat kalimutan ang ambag ni Luke Kennard na may 12 points. Ang kanyang shooting ay nagbigay ng spacing sa offense ng Lakers. Kapag may shooter sa paligid ni Luka, mas nagiging mahirap depensahan ang kanilang offense. Pero kung may isang bagay na talagang nagpanalo sa Lakers sa larong ito, iyon ay ang kanilang depensa. Napigilan nila ang Knicks sa 42.2% shooting at mas mahalaga, napilit nilang gumawa ng 18 turnovers ang New York. Ang mga turnovers na ito ang naging dahilan kung bakit nakakuha ng maraming transition opportunities ang Lakers. Sa modern NBA, napakahalaga ng ganitong mga extra possessions. At sa laban na ito, malinaw na nagamit ito ng Lakers para kontrolin ang laro hanggang sa final buzzer. Sa kabuuan, ito ang klase ng performance na nagpapakita kung gaano kalaki ang potensyal ng team kapag sabay-sabay gumagana ang offense at depensa. Ang tanong ngayon, ito na ba ang bersyon ng Lakers na kayang maging consistent sa buong season? Kung magpapatuloy ang ganitong performance nila Luka Doncic at Austin Reeves at kung mananatiling solid ang team defensa nila, malinaw na magiging delikadong kalaban ang Los Angeles Lakers laban sa kahit anong team sa liga. Pero para sa inyo mga ka-bench reaction, gusto kong marinig ang opinion ninyo. Ito na ba ang pinaka-balance na performance ng Lakers ngayong season? At sa tingin ninyo, kaya bang dalhin ni Luka ang Lakers sa mas malalim na playoff run kapag ganito ang suporta ng kanyang teammates? Comment nyo lang sa baba ang inyong sagot. At kung gusto nyo ng latest news, breakdown at analysis, siguraduhin na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell dito sa Bench Reaction PH. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod na video.